Yun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel, panibagong vlog, panibagong araw na naman ang ating pupuntahan. So syempre, andito tayo ngayon sa bagong adventure natin at bagong area na pag-uusapan. Ayun mga ka-best friend, andito tayo ngayon sa Temple of Yahweh. So dito lang po yan sa Baliwag, Piña Blanca, Cagayan. So ito guys, pasukin natin to, explore natin tong Temple of Yahweh dito sa loob. Itong area na ito mga ka-best friend, andito po yung entrance. Ayan, ito po yung entrance niya and then chinelas bago pumasok dito ay tatanggalin and then ilalagay dito. Ito po yung unang procedure. Ito may lagayin dito ng mga sandals and shoes. So dito po nilalagay lahat po yan para mapanatili po yung kaayusan. And then ito naman po yung hugasan ng paa at kamay. Yan, itong area na ito. So merong itong tatlong gripo ang nandito. Then may mga sabon din at mga brush, no? Ito po yung sa kasulatan na nakasaad kung bakit hinugasan ng ating mga paa at kamay. So nakalagay dyan guys, Exodo 40:30 and Exodo 30:19. So yan po yung teksto. Yan po yung basihan kung bakit nag-aalis ng panyapak at naghuhugas bago pumasok ang tribu at Aryaho. So ito po mga ka-best friend ang guide, no? So yun. At bago tayo pumasok doon, syempre maghugas muna tayo dito ng ating paa at kamay, no? So, ayun mga ka-best friend, itong portion na ito, dito lang po ang portion ng hugasan ng paa at kamay, no? So, yun, meron po itong tubig dito na malakas guys. So, dun po ito nanggagaling sa tangke, dun sa gilid ng templo. So, meron din dito brush, yan. At meron din sabon. So, syempre, importanteng mapanatili ang kalinisan at kaayusan dito mga ka-best friend. So, yan. Then, sunod naman yung kamay. Talagang pang disinfectant yung sabon dito. Napakalamig. Yan. So kung mas maganda, meron kayong dalang towel para in case na walang towel dito, meron po kayong pagpupunasan ng mga basang paa. Actually, meron naman dito mga basahan, pero mas maganda may dala kayong towel. After natin maghugas ng paa at kamay dun sa hugasan, meron ditong nakalagay na 10 utos. Ito mga ka-best friend. So magbasa-basa na lang kayo dito. And then sa taas may mga tarp dyan na nakalagay din na patungkulin sa Exodus, no? Yung paghubad ng sandalyas. And ito naman yung pinaka-endor ng templo. Yun, excited na ba kayo? At syempre, papasok tayo dito sa loob ng Temple of Yahweh, no? So bago tayo pumasok, andito yung mga babasahin sa gilid, no? So dinikit na diyan para mas madali siyang basahin hanggang doon mga ka-best friend. So patungkol po 'yan sa 7 saligang aral na nilakaran ng tribo o ng tunay na mga propeta. So ayan guys. So pag pumunta kayo doon, babasahin niyo na lang 'yan. Yan. Ito po yung loob ng templo. So, ayan mga ka-best friend. So, crystal sliding glass siya. Ayan. Ganda. So, di ba kanina, andun tayo sa labas, hindi kita, kasi medyo tinted tong ang kanyang crystal ng sliding door. So, ayun. Andito naman yung mga libro, referensya na ginagamit ng tribo para sa or yung mga artifacts, no? May Quran din dyan, Bible, iba-ibang klase ng Bible. Actually, marami ito dati, kaya nga lang medyo na-divide na sa ibang area. So, yan. At ito naman yung tarpaulin. Yan. Ang sinasamba ng tribu at Aryaho. So, ang sinasamba po ng tribu at Aryaho ay si Yahweh. Ito po yung tetragrammaton na sinasamba rin ng mga tunay na mga propeta, no? So andito na rin po yung mga teksto sa baba, ayan. Then Exodo 34:14
huwag kayong sasamba sa ibang DIOS sapagkat akong si Yahweh ang mapanibuguing dakilang may likha, no? So, basta maraming mga babasahin dito. Pag iisa-isa natin yan, ay napakatagal mga ka-best friend. So, ito, kung magtataka kayo, meron po ditong puting mattings ito at blue. Ito po yung ginagamit sa upuan o pagka magsamba, no, patirapaan, ginagamit din ito bilang upuan dito mga ka-best friend para mas organized at syempre kasi yung tiles malamig, no? Malamig siya kaya wala siyang upuan dito kasi bawal ang upuan dito na yung mga silya dahil pag magpapatira pa ay mas maganda tingnan pag walang gano'n, no? So, ayan yung setup dito mga ka-best friend, talagang organized, linya-linya yan, papunta doon. Yan. So, kung magtataka kayo kung bakit walang upuan, ang sagot po, walang upuan dahil po ay nagpapatira pa tuwing sumasamba. Kaya tinatanggal po yung, wala talaga siyang upuan, no? Sa unang tingin, parang Muslim, pero hindi po Muslim, kundi ang base lang po ay sa mga propeta. Yan. So, dito na tayo mga ka-best friend. Yan. Kompleto ito sa mga electric pan. And then yung gamit dito ay solar lang siya guys. Pero napakalakas naman dahil marami namang panel dyan sa taas ng bubong. Kaya sufficient naman yung kuryente kahit umuulan dito o makulimlim. So ayan, punta tayo dito. Kadalasan sa mga simbahan o yung nakikita na katulad ng born again, iba pang mga protestant, merong sound system o merong tinatawag na mga musical instrument. At syempre, dito naman sa Ataryaho, meron din mga ka-best friend, may beatbox, ayan, piano, mga speakers, yan, dalawa pang speakers, guitar. So, wala pa yung isang guitar dito. At may microphone, kasi dahil may kuryente, meron pong microphone dito na ginagamit tuwing magsasamba, no? So, yan. So, ito, meron ditong stage, no? Ito po ay may 3-step. Papunta na sa taas, ito po yung stage. Doon makikita natin yung forma ng pakpak ng anghel. Then meron siyang kortina. Yan po yung dakong kabanal-banalan ng mga ka-best friend. So yun. At ang gitna niyan, andyan po yung talagang kabanal-banal na, andyan na po yung pangalan ng creator, yung tetragrammaton na iniingatan natin o iniingatan din ng mga ibang talagang sumasamba sa pangalan na yan. So, nakatakip po yan mga ka-best friend dyan. Then, meron na siya fiberglass doon para lumiwanag na. So, ayun mga ka-best friend. Doon din sa kabila, yun, yung doon sa side, meron din pakpak ng anghel doon. And then, meron kayong makapansin na menorah. Ito po yung 7 lamp. Yan. Diyan po nakatayo yung mga kandila at sinisindihan po yan tuwing araw ng Shabbat, no? So, meron din po yan na division. Kasi dakong kabanal-banalan na yan siya. And then, punta tayo dito. Yan. At syempre dito, may pansin tayo. Meron po ditong TV na malaki, TV screen. Yan, malawak po ito mga ka-best friend. So, ito po yung patungan niya. Dito pinapatong tuwing araw ng Shabbat. So, kinakaya naman po ng solar itong TV malaki. Yan. And then dito, meron din ditong mga setup para sa ritual, no? So isa-isahin natin 'tong mga ka-best friend. Itong ilalim ito yung handugan ng mga harvest, no? Sa unang tanim. Yan po yung unang bunga ng natin na tanim dito po nilalagay sa ilalim. Yan. And then meron ditong insenso, yan. Yan po yung banal na tubig, yung winiwisik tuwing araw ng Shabbat, no? Kung mapapansin nyo sa mga live po ng ni Dato Katribo, meron pong pagwiwisik na, yan po yung tubig na yan, galing po yan sa bukid o sa bukal. Yan. So, ayun yung lagayan niya. Yan. Meron din dito insenso. Ayan po yung lagayan ng insenso para tawag nito, para sa mabangong samuyo, para sa dakilang melikano. So yan po yung
lagay ng insenso. So, dyan po sinusunog sa cup na yan. At ito rin. Na? So, ito, meron din dito. May mapansin kayong libro, yan po yung sipar. So, yan po yung sipar na yan. Yan po yung pinahayag sa huling sugo sa propeta sa ating kapanahunan na si Dato Aliyahu. No? Ito naman yung oil. Yan po yung ginagamit tuwing merong i-anoint, no? Na isang kapatiran. O may mga gustong sumapi, siyempre, o gustong umanib sa reliyon, siyempre ginagamitan po ng ritual. Yan po yung sungay, nilalagyan po ng oil at yun po yung binubuhos sa ulo ng magiging bagong kapatiran. So, yan po yung pangalan ng creator sa likod po ng insenso. Ito po yung altar, mga ka-best friend. Yan po yung altar. Ito naman yung altar ng yung pulpito. Ito po yung pulpito na ginagamit tuwing mag-speech ang punong sugo and then yung mag-i-speech din sa sipar, no? So, may siyempre, mayroon din tungkod yan na nakalagay. So, ayun mga ka-best friend, kung makita kayo, mayroong sungay po doon. Yan po yung trumpet. So, ginawa lang yan siya dito. So, trompeta na yan siya. And then, gawa sa sungay ng kalabaw ata yan. Sungay ng kalabaw, mga ka-best friend. So, ito na. Yung dito sa harap na side. Yan. Ito naman yung back. Yan yung back side. So, nandyan yung babae na kaupo sa likod. Andito po yung mga kohen. Andito po yung mga mananamba. Itong sa gitna. So, ito, kung mapansin kayo, mayroong blue na matingkad na tela. Diyan po nakaupo yung mga kohen o yung mga pari na mga appointed na priest. Ito naman yung mga elders at mga worshippers dito po sa likod. Yan. At yung kisame dito mga ka-best friend, kung mapapansin nyo, naka-insulator yan siya kaya hindi mainit pag tanghali and then naka-tela. No? Tela ang ginamit dito para mas maganda yung pasok ng hangin o yung stock up ng hangin sa taas. Ay syempre dagdag ano rin yun, dagdag cooling din sa dito sa loob. So ayun, punta tayo dito sa gilid na side. So napaka-organized dito mga ka-best friend. Kasi yung mga babae sa likod, yung mga lalaki dito sa gitna. So naka-organize siya. At ito, tuturo ko naman kayo dito sa solar setup. Ito naman yung side portion. Ito naman yung parang meeting place. Pagdating ng after Shabbat, dito magtitipon at mag-meeting. Kasi yung side dito guys ay napakaganda. Yan o. Ito po yung side ng Isabela na. Yan. Ganda dito. Ito naman yung lagayan ng mga dress, no? Yung mga white robe dito nilalagay, mga belo na gagamitin tuwing magsasamba sa hapon. Yan. Dito naman merong sink, may lababo rin dito mga best friend. So lahat ng mga plato, lahat ng mga kailangan linisin, hugasan dito po, hinuhugasan. Yan. May dalawang CR dito. Yun. Male and female yan. At ito naman yung solar setup. Yan. Ito may battery na tig 200 ampere. Ito po yung setup dito. Yan. Lalaki ng battery na to. Bibigat. Then, ito yung MPPT charge controller. So, ginagamit din yan dito para makapag-charge. And then, ito, inverter guys. Sundome type. Sundome brand. Toroidal solar inverter. So, napakalakas ito pagdating ng pagdating sa supply ng 220 volts. Napaka-powerful ito mga ka-best friend. Meron siyang mga breaker. Yan. Main breaker niya. Ito. Ayan. So, ito po yung digital indicator. Ganda. Sine wave. Pure sine wave siya. Yan. Ito naman yung mga breaker sa isang setup. Kasi dalawang setup ata ito. O, dalawa nga. Dalawang setup ito mga ka-best friend. Yan. Ito yung pinaka exit na ng power. Yan. Yan o. Ang daming breaker at ng mga lightning yung kidlat, no? Pang sa kidlat, suporta. So, siyempre may warning din dito.
high voltage. Danger, high voltage. Kasi talagang napakalakas ng inverter na to guys. So kaya mag-drive ng ano yan. Kaya niya kuha ng electric motor, welding machine. Yan, napakalakas po niyan. So ang brand niya, Samdon. Yan mga ka-best friend. At i-exit na tayo dito. Yan. So visit na kayo dito at maganda makapag-joining kayo sa worship dito ng Tribu Atariaho. Ayun. Ganda dito guys. So tayo dito. Ayun mga ka-best friends, so tapos na tayo dito sa pag-tour ko sa inyo dito sa loob ng Temple of Yahweh. Dito sa loob lang yan ng templo na ito. So ayun, at ito naman po yung labas ng templo. Ayan makikita nyo. Yan, medyo makulimlim dito na portion ng kalangitan. Yan, so yan, labas tayo guys. So ang ganda ng view dito pag nasa labas tayo. Yan. So, sumikat na yung araw dito mga ka-best friend. Ngayong hapon lang. Yan ang ganda ng mga bugambilya. So, ito yung profile ng Tribu Atariaho. Yan. Welcome Tribu Atariaho at this village. Yan, ang ganda ng view dito pagkahapon. Oh. Kasi yung araw ay talagang sumidlak na o sumikat na. Ganda guys. Ayun, thank you guys sa panonood niyo at pasyal po kayo dito. Welcome po lahat. No? At libre mamasyal dito guys mga ka-best friends. So yun, thank you guys sa panonood niyo ng ating vlog sa araw na ito.